14, 13 to 21. Makisabi sa GC, walang internet. Makakalain ng iba Okay, verse 13, basahin ko po. Sundan niyo na lang ng inyong mga mata sa verse 13. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw great multitude was moved with compassion toward them, and healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and took up the fragments that remained, 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. So dudamat, konting tansya-tansya, ilang kaya yan? 5,000 yung kalalakihan, may mga babae, may mga anak. Hindi naman siguro lahat ng 5,000 na yun, puro may asawa. Katulad nung sinasabi ng iba, 5,000 plus 5,000 ng babae, tapos mga tigda-2 anak, mga ganun daw, so 20,000. Grabe naman ang buong pamilya, no? Siguro sa 5,000, 2,000 may mga kasamang mga asawa, ilan sa kanila may 2 o 1 anak, siguro nasa 15,000, 12 to 15,000, all in all, yung pinakain ng Panginoon. Pero madalas sinasabi natin, ito yung feeding of the 5,000, but it is more than 5,000 beside men and women. Yun ang sabi na. So you have to carefully look dun sa mga information na binibigay ng Bible. Ano po? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong mga salita, at nawa sa gabing ito, sa aming paghimay-himay, pagbubulay-bulay namin yung mga salita, kami muli inyong turuan, mga prinsipyo, mga katotohanan. Kung meron mang mga bagay na mali sa aming buhay, ay makita namin sa pamamagitan ng iyong salita. At kung merong mga bagay na kailangan po namin dagdagan pa, ituloy sa pagkatama po, ay patuloy niyo kaming biyayaan ng karunungan at pagsunod. Salamat po. Kayo na po ang siyang tumugon sa mga anak niyo na narinig namin po, Panginoon. Maski kayo, narinig niyo po ang kanilang mga hinaing, ang kanilang dalangin, ang kanilang request para sa kanilang sarili, para sa kanilang mga mahal sa buhay, para po sa kanilang pag-aaral, pagtatrabaho. O Diyos, alam po namin na alam nyo ang mabuti para sa inyong mga anak. At doon po kami umaasa, ipagkaloob nyo po kung ano yung makabubuti sa bawat isa sa amin. Salamat po at kayo aming maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yan. Pwede po tayo gusto po, pwede bang lakas lang konting-konti at lagyan ng konting echo lang, konting-konti lang. Yan. So, basahin nyo din po ang Luke chapter 9. Tingnan natin, Luke chapter 9. Ito po yung mga parallel accounts nitong feeding of the 5,000, which is that 5,000, mahigit yan mga 10,000. Sabi ko sa Luke chapter 10 ay halos ganun din. May iba lang yung wordings, pero ganun din po yung nangyari. Kaya sabi doon sa verse Luke 9 verse 10. Yun. Sana.
And the apostles, when they heard, when they were returned, told him all that they had done, and he took them and went aside privately to a desert place belonging to the city of called Bethsaida. And our people, when they knew it, followed him, and he received them and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. And then, pagdating sa verse 13, gave ye them to eat, and they said, we have no more but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all these people. So, John chapter 6. Ito po yung account na naisulat actually sa 4 na Gospels. Hindi ho lahat ng mga, kunyari, nakasulat na story o parable in Matthew ay nandun din sa 3 pang Gospels. Hindi po. Pero itong account na to ay matatagpuan nyo sa 4 na Gospels. Sa chapter 6, verses 1 to 14, ito yung madalas na ginagamit pagdating dito. Pero since nandun tayo sa Matthew, yung Matthew yung ginamit natin. Ang gusto ko lang pakita sa inyo na hindi nakasulat doon sa Matthew, doon sa Mark and Luke, dito kompleto Sabi niya doon sa verse 5, and when Jesus lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? Wala yun doon sa ibang account. Yung ang Panginoon mismo nagtanong. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Kaya ang Panginoon, may mga bagay na ginagawa, pinangyayari, hinahayaan niyang dumaan sa atin. It may be a question, it may be a situation, it may be something na akala mo tinetest ng Diyos ang faith mo para malaman niya kung gaano ka katapat. Alam na ng Diyos yun. Kaya nga sabi doon ito'y ginawa niya para i-test siya. I-prove yung siya kung alam niya anong gagawin. I mean, for our sake, for Philip's sake. Kasi ang Diyos mismo, sabi dito, for He Himself knew what He would do. Walang hindi alam gawin ang Panginoon sa anumang sitwasyon. Alam niya lahat. So, huwag mo sasabihin na kaya tayo dumadaan dyan para makita ni Lord kung gaano katatag ang faith natin. Para makita ni Lord kung tayo susunod. Kung makita ni Lord ang laman ng ating isip, kita niya yun. Alam niya yun. Batid niya yun. Pero yun ay ginagawa niya kahit alam niya na para ikaw mismo makaalam sa sarili mo. Makilala mo yung sarili mo. Malaman mo gaano kalaki ang pananampalataya, gaano kalaki ang paniniwala, gaano kalaki ang natutunan mo na sa buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ginagawa ng Diyos ang problema sa buhay natin para malaman niya, i-test niya tayo kung faithful tayo o hindi. Alam niya yun, simulan sa pool. Yun ay para sa atin, para malaman mo kung gaano ka malaking pananampalataya sa Panginoon. Sabi ni Philip, 200 penny worth of bread is not sufficient for them that every one of them may take a little. Then sabi ni Andrew, si Andrew, ito yung talagang masasabi natin, soul winner, ito yung tagapagdala to ng mga tao sa Panginoon. Dinala niya si Pedro, dinala niya itong bata, sabi niya, and said unto him, there is a lad here. Pero isang bata dito which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Maliit lang. 5 tinapay, 2 isda. Isang bata. Imagine niyo yun, yung bata nagbaon ng kanyang pagkain. Sa pagsunod niya, siguro Boy Scout yung bata, no? Dahil alam niya, wilderness, walang bakery doon, walang mabibilhan, walang makakain doon. So, nagdala siya ng 5 barley loaves and 2 fishes. Handa siya. Pero, nung kinailangan ng master, anumang meron sila para pakainin ang mga tao, hindi siya nagdalawang isip. Walang sinabi dito na siya ipinilit ni Andrew na ibigay sa Panginoon. Kaya ang title ng ating pag-aaral sa gabing ito, Little Becomes Much as you place it in the Master's hand. Kanta yan Ordinary people. Because little becomes much
as you place it in the Master's hand. Kakantahin ko saan kaya lang di ko alam Yun lang ang alam ko dun So, nabasa natin in Mark, nandun din yan, chapter 6, verses 30 to 40. So, itong miracle na commonly known as the feeding of the 5,000 ay masasabi natin, sabi ko nga, ito unique sa Gospels because it is the only miracle recorded by all four evangelists. So, yan ang, yan ang, tandaan mo tayo ito sa, ikaw, anong kotse, pinakamayaman. Yun, ito. Ano tawag doon sa ganun? Info, ano tawag doon? Something na dapat mong malaman? Trivia. Yan. The only event or nangyari sa ginawa ng Panginoon na naisulat sa 4 na Gospels ay yung feeding ng 5,000. So, itong passage na ito ay tinuturuan tayo na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagre-respond sa mga pangangailangan ng tao. No? At kung paano siya naintindihan niya how important it is na ang tao ma-provide ang kanilang urgent needs. Trinain niya yung mga disciples niya na sila ay maging responsible. And paano ang Diyos naman ang bahala sa kanila. Sumunod lang sila sa Panginoon at ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng bagay sa kanila. Pero at the same time, pinakikita din talaga ng Panginoon in the most special ways na yung kanyang sinasabi at tinuturo sa mga disciples ay nakikita sa kanya. So dito po ay mapapansin natin yung una yung compassion ng Panginoon, pangalawa yung challenge na binigay ng Panginoon, and then pangatlo yung consecration na kung saan ay hinighlight ng Panginoon. Paano ang isang consecrated na buhay, kahit maliit lang yan, ay pwedeng gamitin ng Diyos para abutin ang, di ba, hindi natin i-expect na maabot ng ating pagsuko sa Panginoon. Na yung kasapatan ng Panginoong Jesucristo ay napakaklaro na makikita natin dito kung saan ay yung magagawa ng tao ay totally, sasabihin mo, kapos, walang magagawa ang tao. At nandoon ang sufficiency ng Panginoon. Sa verse 14, ang sabi diyan, He was moved with compassion toward them. Hindi siya nairita, hindi siya nagsawa, hindi siya napagod, hindi siya, para bang sabihin natin ay naging, ano ba yan, ang daming tao, gabi na, tapos na yung ministry, okay na yung mga miracles na pinakita ko, hindi ako pinapapahinga ng mga tao nito. Hindi ganun Ang makikita natin sa Panginoon, yung kanyang compassion, laging namamanifest. Hindi maitatago, hindi maikakaila, na talagang ang Panginoon ay naparito to seek and to save that which was lost. Naparito ang Panginoon para ipamdama ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na naliligaw, nangangailangan, at mga taong walang magagawa sa kanilang sarili. Na-recognize niya yung condition ng mga taong ito. Na-observe niya na ang mga taong ito, napakaraming tao, pero wala silang pangunawa ng katotohanan. At nakita ng Panginoon, nakita ng Diyos beyond their physical state ay yung kanilang spiritual state. Na sila po ay talagang, sabi doon sa isang passage, parang sheep na walang shepherd, they are scattered away. Mga taong hindi alam, walang direksyon ang buhay. Kapatid, ganun din tayo dati. Ang buhay natin walang direksyon.
until tayo'y makaranas ng compassion sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang kanyang ministry ay laging guided ng discernment ng pangangailangan ng mga tao sa Kanya. More than ng pangangailangan niya sa mga taong ito. Maaring inconvenient na laging He is around with many people na wala nang ginawa kundi umasa sa Kanya. Diba? Magpagaling. Umasa sa Kanyang maggumawa ng miracle. Umasa sa Kanya na bumuhay ng patay. Umasa sa Kanya na makareceive ng blessing. Pero again, ang Panginoon na-recognize niya na ang mga taong ito may mga pangangailangan. He responded with ministry. Hindi yung umiwas, lumayo. May mga pagkakataon, lumayo siya, umiwas siya. Kasi nung time na yon, hindi pa panahon para siya ay mahuli. Gusto na siyang arestuhin ng mga, dito yan, sa nakaraang mga pag-aaral po natin. So, though, nung time na yon, maybe ang kanyang plano ay mamahinga na dahil maghapon pagod. Pero nung makita niyo yung multitudes, walang pagod-pagod. Walang pahinga-pahinga. Pag kailangan ng aking serbisyo, pag kailangan ng mga tao ang aking presensya, nandun ako. Kaya ang Panginoon sabi doon, continue to teach them at pagalingin yung kanilang mga karamdaman. So, yung kanyang compassion, hindi lang salita. Talagang pinakita niya na maghapon na siyang pagod, pero kung kailangan pa, extend ng magdamag yung kanyang pagpagod para lang mapaglingkuran ang mga tao, matulungan sa kanilang pangailangan, higit sa lahat, yung kanilang spiritual na pangailangan, ay mahanda siya na iwan yung inconvenience para mag-minister sa kanila. And He remained faithful sa kanyang purpose. Ano ang purpose ng Panginoon? The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for all. May fatigue, may pressure, pero hindi mapapalitan, hindi ipagpapalit ng Diyos yung kanyang pagganap ng kanyang mission dahil lang may pressure o merong fatigue na nagsiset in. No? Yung kanyang pong awa, yung kanyang pagmamahal ay laging naka-align doon sa kanyang panawagan, doon sa kanyang misyon na binigay sa kanya o kanyang tinanggap mula sa Ama. Now, yung compassion ng Panginoong Jesucristo is always accompanied by yung care na makikita mo talaga, hindi lang yung maririnig. Yung makikita talaga, hindi lang maririnig. Pangalawa, in verses 15 to 17, again, sabi ng Bible, and when it was evening, His disciples came to Him saying, "This is a desert place. And the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." May mali ba sa sinabi ng mga disciples niya? May mali ba sa suggestions? Wala naman sila meron ba silang dala-dala na bag o sako ng flour o yeast o kung ano man? Wala eh. Siguro meron silang 200 penny, but I doubt kung meron. Parang siguro meron kasi sabi niya 200 penny worth of bread ay hindi sasapat para ang bawat isa ay makakain kahit maliliit lang. Siguro may 200 pence sila nadala nung time na yon. Pero Lord, hindi sapat yun. Humanly speaking, hindi sapat. Mathematically speaking, pag kinompute mo, hindi ka sapat. Pangalawa, wala nang bakery na bukas sa panahon na yun. Kung magluluto sila, gaano katagal yung magpaalsa pa ng tinapay?
yung magluto, di ba? Ang pinaka-best, kung titingnan mo sa madali ang solusyon sa ganong klaseng problema, pauwiin sila. Bakit? Hindi naman sila in-encourage ng Panginoon sumunod sa Kanya, tama? Hindi obligasyon, totoo naman yan, hindi naman talaga obligasyon ng mga disciples at ng Panginoon na kung ba sila ay sumusunod sa kanila. Di ba? Parang tayo dito, bagay, kayo na nagpapakain ngayon sa sarili niyo, di ba? So, pero hindi natin obligasyon yun, kung tutuusin. Tayo lang, hindi lang tayo yung merong after ng service, may kainan, may lunch, dahil nag-i-stay dito. Marami na din in fact, nung narinig nila na gano'n ginagawa natin, maganda yun ah. And they tried. At maganda nga. Ang daming nakaka-attend ng hapon. Pero sa totoo lang, ganun nga yun eh. After ng service, uwi, kain, and then balik. Dapat ganun. Pero, hindi lang for convenience, kumbaga parang wala, ano ba gagawin pa natin? Ba't kailangan pa umuwi? Pwede na dito talaga eh. Diba? So, ganun. Ang sabi ng mga disciples niya, pauwi na po sila at doon na lang po sila magsikain sa bahay nila. At kung gusto pa nila ulit kayo makita, then balik sila kinabukasan. Which is, dapat naman. But Jesus said unto them, they need not depart. Di na kailangan nilang umuwi. Give ye them to eat. Yun yung challenge doon. Bakit yung challenge? Kenneth, bakit challenge yun? Yung sinabi ng Panginoon, give ye them to eat. Tingnan niyo sa John chapter 6, 5 to 7. Nakikinig ba kayo? Pakinggan nyo, tapos sundan nyo din yung way ng paano natin to ini-explain, ini-expound, para pag tinanong kayo, di ba, alam nyo din. Oh. Sabi niya sa verse 6 and 7, and this he said to prove him. Verse 5 muna. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? So pag pinagdugtong mo to, pinagtapal mo to sa Matthew dito, nagtanong ang Panginoon kay Philip. Pero sa Matthew 14, 15 to 17, may tanong ba? May tanong ba? So, ibig sabihin, sa Matthew 14, hindi ni-record ni Matthew ang Panginoon nagtanong. Pero si John ni-record. Hindi yun nagkakakontra. Okay? Kaya pag pinagdugtong mo yan, makikita mo yung kabuuan. So, ang makikita natin, nakita ng Panginoon, nakita ng mga disciples, yung mga tao, at ang sabi ng Panginoon, hindi ko alam, ano na una? Pauwiin na po natin. Siguro ang nauna, saan tayo makakabili? Dami sumusunod, Saan tayo makakabili ng tinapay? Para sila ay pakainin. Sabi Lord, wala na po wala na tayo mabibila. Kahit nga may pambili tayo 200, di pa rin kakasya yun. So anong ginawa nilang solusyon? Lord, pauwi na lang natin sila. Para po, send the multitudes away, wala ko tayo mabibilan Kahit may 200, nakukuha niyo ba? Kinukompleto natin yung kwento. So, may 200 pence tayo, pero saan tayo bibili ng tinapay? Katulad naman sabi niyo, wala na, sarado na bakery. Pangalawa, may mabili ka man nun, kapus po ito. 10,000 na lang, di ba? Di tarya-tarya sila, hindi ko sasahid sa lalamunan yun. So, ang gawin nun natin, send the multitudes away. Para po sila ay makakain sa kanilang mga villages at sa kanilang mga tahanan. Kaya sabi ng Paul, teka, hindi nila kailangan umuwi. Now, give ye them to eat. Anong meron tayo dyan? Sa pagdating ng John chapter 6, and sabi niya, and he said to prove him, kasi alam na ng Diyos sabi niya ganon. Philip answered, and then pagdating sa verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, meron pong lad dito, may bata. Meron pong baon. Meron pong 5 loaves and 2 fishes. But what are they among so many? Nandun pa rin yung doubt. Kahit ako man,
5,000, sa 10 na lang. Kasya ba yung 5 tinapay, 2 isda? Maliban na lang kung yung isda ay, yung tuna. Hindi, tuna, yung malala, Jensen, di ba? Pag may 2 kang ganun, madami-dami yan. Kasya siguro 50 tao, 100. Kaso, 10,000 mahigit yun eh. 5 tinapay, kahit na yung ginawa ni Pastor Oliver sa aming pandesal na malaki, pwede 5 tao mag-solo doon, 25 doon sa Kaya nga, among many, konti-konti lang ang mailalagay. Pero sabi ng Panginoon, sige lang, paupuin mo. You make the men sit down. Now, so 3 bagay doon sa challenge na malinaw naman sinabi ng Panginoon, give ye them to eat. Anong gagawin mo kung nandun ka? Kamot-kamot kasi kung ng ulo, no? Papakainin sila. 5 tinapay, 2 isda. Sino sa inyo? Alam niyo na kasi yung kwento eh. Kaya parang hindi kayo hindi niyo na ano ba naman to si Pedro? Ano ba naman to si Andrew? Ano ba naman to si Philip? Kasama na ang Panginoon. Hindi, kung nandun kayo, 5 tinapay, 2 isda, paano mapapakainin yon? Kahit hindi magaling masyado sa ang mga mangingisda, pambihira, uusad din yung utak nila. Teka, 5 tinapay. Ako, may 5 anak. 5 tinapay. Siguro, busog-busog kami to, pero 5,000, ibang usapan. 5 tinapay, 2 isda. Hindi ako, yung mga disciples, di kayo nakikinig eh. Kunyari si Pedro, meron siyang 5, si Andrew, ganyan, di ba? Man nga eh. Ano ba yun? Ang 5 anak mo. Hindi nakikinig Hindi sinusundan yung... sige. So, limitations, makikita natin, ay talagang nandun. Na-identify niya yung limitation. Yung oras. Saan ka bibili? Wala na. Kung sabi ko, gagawa ka tinapay, masama. Ilang oras magmasama sa tinapay, Brad? Para sa 10,000. Patay. Diba? Kung ilang pugon yun, ilan ang kasa sa pugon. Mat lang yan eh. Kahit may malaki kang yung ganon, ilan lang ikakasya dun. Yung malunggay tinapay, nako, baka 3 araw i-bake yung para sa 10,000 tao. Kaya ba ng isa lang yon? Palagay ko hindi. Paaalsahin pa yan. Diba? A little level and double lang. Yung place, wilderness. Kung meron kang pambili, sa gantong oras, problema natin yung place, wala kang mabibilhan. And the lack of food. Accurate ba yung kanilang assessment? Accurate ba? Legit ba yung kanilang mga concerns? Kung bakit hindi pwede, Lord, mas madali, pauwiin na lang natin ang mga tao. Bakit? Wala eh. Meron naman pinakain ng Panginoon na ganito kadami. Ano ba nauna, yung 4,000 o yung 5,000? Well, siyempre, ito pa lang yun. Ito pa lang yun ang una. Yung human evaluation, madalas ang nakikita niyan, yung mga visible resources lang. Pero yung mga unseen hand ng Panginoon, hindi nakikita. Kaya nga, tumatagal tayong Kristiyano, saka pa lang natin nakikita yung mga ganung bagay. Kapag ka nagsisimula ka magtiwala, meron ding matagal ng Kristiyano, hindi nakikita yung unseen hand of God. Kasi lagi silang naka-evaluate doon sa mga nakikita lang. Naintindihan natin? Hindi mo makikita kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa buhay mo kung hindi mo hahayaan ng sarili mo magtiwala sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, na instruction ng Panginoon. Napakalinaw din nung kanyang instruction. Sabi niya, pakainin yung multitude, huwag mo silang pauwiin, hindi mo kailangang tanggihan yung responsibility na meron ka. Ano tinuturo ng Panginoon? Sinunod naman ng mga disciples, di ba? Ano din naman ang makikita mong maganda doon sa mga disciples?
Yung pagsunod nila. Yung participation nila. Yung pagsunod nila doon sa kanilang leader, sa kanilang master. Make the men sit down. Anong meron tayo dyan? Okay? Si Andrew naghanap ng solusyon. Bagamat yung solusyon niya, sabi niya, Lord, ano naman to sa marami? Ibig sabihin, makikita mo na ang bawat disciples ng Panginoon, marniyaman lang siguro kay Judas, diba? Hindi naman nabanggit si Judas dito. Maliban lang sa kanya, pero yung 11 ay naghahanap ng solusyon, tumutulong, nagpa-participate. Are you listening? Amen. Sa atin din po, punta tayo sa konting practical application. Meron tayong mga challenges pwedeng sa pamilya, pwedeng sa church, pwedeng sa school, that requires yung ating member, yung ating family member ay mag-participate. Kaya mahirap pagka tayo ay bahagi ng isang grupo, pagkatapos we are not willing to participate kahit sa maliit na bagay. Ano ba naman yan? Si Andrew ba ang naging susi? Maaari. Pero hindi pa siya sigurado na yun yung magiging daan talaga, solusyon. Kasi sabi niya, Lord, may nakita ako dito, may dalang tinapay at isda, pero what are they among so many? Pero meron siyang ginawa. Maliit na bagay. Para kay Andrew, maliit na bagay. Para doon sa bata, maliit na bagay. Pero pag nilagay mo yan sa kamay ng Panginoon, sabi nga, little becomes much as you place it in the Master's hands. Kaya yung resources, clearly, insufficient talaga. Maliit ang supply, pero yun yung nandoon. Kaya ang Diyos begins His work with what is available, not what is ideal. Ano yung ideal? Pauwi na lang po sila. So doon sila magsikain. Bukas balik na lang sila kung gusto nila sumunod sa Panginoon. Tama, yun yung ideal talaga. Wala na tayong mabibili. Time, place, yung resources, wala ho tayo lahat nun. Uwi na lang sila, kumain, matulog, balik sila bukas. Yun ang ideal. Maaring ang ideal sa tao, hindi yun acceptable sa Panginoon. Kaya sa Diyos, lagi ko sinasabi, even sa atin, sa mga kunyari gusto maglingkod sa Panginoon, gusto magpagamit sa Panginoon in any way possible, hindi naman ang hinahanap ng Diyos yung ideal, hindi hinahanap ng Diyos yung magaling, hindi hinahanap ng Diyos yung matatalino, hindi ang hinahanap ng Diyos ay yung may mga titulo, ang hinahanap ng Diyos yung available. Amen. Naintindihan niyo po? Amen. Kasi kung ano yung available, God will make you able. Amen. Yung mga able, God will enable them. Tingnan mo, 5 tinapay, 2 isda. Ano magagawa nun? Wala. Pero lagay mo yan sa kamay ng Panginoon at makikita mo yung dakilang miracle ng Panginoon. Amen. Pinakita dito ng Diyos na yung human insufficiency to direct His servants toward divine reliance. Alam ko gagawin. Tinanong ko lang kayo para makita nyo sa sarili nyo yung kapasidad nyo na, Lord, imposible ito. Wala tayong magagawa kahit mathematics, i-solve mo lahat yan, itansyahin mo. Wala po, wala. So kami bilang tao, kahit gawin namin ang best namin, wala ang aming gagawin. Pauwiin sila, doon sila kumain. Pero yung dito sila, with what is available na mga resources, hindi po makakasapat yan. What are they among so many? Kaya nga, dinirect sila ng Panginoon. Nandun naman sila. May konting doubt. Hindi naman dahil sa talagang totally wala silang bilid sa Panginoon. Hindi lang talaga nila alam pa yung kabuuan ng kayang gawin ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Pero ang maganda sa kanila ulit, sumusunod.
nananatili. Tama? Nanatili sila doon, naghanap sila. At sumusunod sa bawat sinasabi ng Panginoon na dapat nilang gawin. Make the men sit down. Distribute. Nung nag-pray na siya, anong ginawa? Okay, sige. By company, by ganyan, ibigay nyo. Siguro pinagsasabi doon. Ang ganda lang to. Pero nung binibigay niya ng gano'n, no? Aba, hindi na uubos. Umabot doon. Siguro, nung salin nga natin, may lalagyan ka, di ba? Alam nga naman, isang parang offering plate lang yan, di ba? 10,000. Isa ka nagdi-distribute na gano'n. Baka nung binibigay ng gano'n, ang dami kuha ka ng basket dyan, kuha ka ng basket dyan. Kaya pagkatapos na magkakain lahat na busog, anong natira? Ilan natira? 12 baskets. Ilan ba yung disciples? Yung apostles ng Panginoon. So present sila lahat doon. Pag inisip mo, logically speaking, present yung 12 disciples. Doon sa feeding ng 4,000, tingnan niyo kung ilan. 7 lang 7 yung natirang baskets ata. 7 lang na disciples siya, absent yung 5. Narinig ko lang yun, hindi ako sure kung yun talaga. Pero 12 baskets yung natira. Fragments. Hindi yung tira-tira na hindi naubos nilagay doon. I think, iyon ay nung pinagsalin-salin na nila, 12 na silang nagdi-distribute, nakakain na lahat, meron pang naiwan. 12 baskets full. Napuno. Kanino kayo napunta yung 12 baskets full of bread? Alam nga namang sa'yo, hindi ka naman nagdala. Hindi, kay Russell yun. Siya nagdadala ng tinapay madalas eh. Napunta siguro yun. Hindi naman sinabi ng Bible, di na ganun ka-importante. Pero huwag niyong itanggalin yung bata. Pinagkatiwala niya yung baon niya sa Panginoon. Pwede niya sabihin, tatandaan niyo na. May mga anak pa kayo. Alam niyo nung susunod kayo sa wilderness, wala kayong baon. Tapos yung baon ko, sama ng tingin niyo. Di ba? Ako lang, personal belief ko lang, binigay ng Panginoon yun dun sa bata na may dala ng 5 tinapay, 2 isda. Bakit kaya walang isda na 4 tinapay? Hindi ko alam. Huwag niyo nang sagutin. Misa kasi yun ang pinag-aaralan ng iba. Bakit kaya? Palagay ko, wala. Huwag mo nang sagutin. Walang sinabi sa Bible. Okay. So, pinapakita ng Panginoon kung minsan yung lahat na ng di ba sinasabi nga, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Totoo yun. Human insufficiency directs us toward divine reliance or confidence. Doon ka magtiwala. Doon ka mag-antay sa Panginoon. Alam niyo ba, nire-require sa atin ng Diyos, hindi mga bagay na wala tayo. Ang nire-require ng Diyos sa atin, yung mga bagay na willing tayo ipagkatiwala sa Panginoon. Number 3, yung consecration that He directed. Hindi yung bata yun, hindi yan si Andrew. Ang Panginoon din kumilos sa kanila. Dinirect niya din si Andrew siguro. Andrew, punta ka doon, makikita mo yung bata. Bata, di ba? Dali mo dito. Yung 5 tinapay, 2 isda. Huwag kang matakot. Have faith. Hindi sinabi yun. Pero it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Siya nagdadirect sa atin na ma-consecrate natin, ma-sacrifice natin ang anumang bagay na meron tayo, nakakailanganin ng Diyos to support yung ministry. Ministry ang nakita niya, hindi inconvenience. Ministry, hindi mga taong pabigat. Ministry ang nakita niya. Nung makita niya yung multitudes, meron siyang compassion. Makikita po natin dito, doon sa John 6:11, sa 18 to 21 muna ng Matthew, nandiyan kayo. And He said, bring them hither to me. And then sa John chapter 6
and verse 11. Sabi, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, his disciples, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise all the fishes, as much as they would. Eat all you can. Eat all you can. Yun na nangyari. As much as they would. Di ba? Kaya wala dun yung katiting-katiting lang. Di. Hanggat di sila busog, sige, kain lang kayo. So yung pagkain was surrendered sa Panginoon. Kung anong meron. Walang nanatili sa control ng mga disciples. Nakita ng disciples, uy, malapit sa akin to eh. Diba? Unahin na kita. Wala. Binigay lahat sa Panginoon yun. And then the Lord distributed to the disciples. Kunin mo yung basket mo. Lagay mo yan. Yan. So, alam nyo, ang isang makikita natin dito, pag sinurrender pala natin ang lahat ng meron tayo sa Panginoon, ano mangyayari? Yung 5 na dapat ang makakakain nun, baka 25 lang, di ba? Pati 2 isda, ang nakakain ay multitudes. Tama? So anong point? Anong aral? Na hindi gawang-gawang aral lang. Hindi imbentong aral lang. Ikaw, anong aral sa iyo, Brother Merwin? Binigay sa Panginoon, 5 tinapay, 2 isda. Na kung tutusin nga, more or less, 25 na tao siguro makakakain. Kasi barley naman, ano ba yung barley? Bilog ba yan? Parang pizza? Yung pagkain ng mga Hudyo kasi yun ganun yun. Or yung ba yung barley na parang malaking monay? Tingnan mo nga, Tim, ano ba yung barley? Ano itsura? I forgot na tingnan kung ano yung itsura ng barley. Pero ang barley parang tinapay yan, bilog ata yan, yung iniihaw-ihaw o parang open, kung ano man. Meron? O nga pala, wifi. Tignan nyo na. Yung cellphone ko may wifi yan eh. Anyway, siguro hindi maubos man ng isa yan, pero kasya na sa 2, 10, 25. Pero nung binigay sa Panginoon, ano ginawa ng Diyos? Di naman niya inangkin eh. Hindi niya inangkin. Anong ginawa niya? Alam niyo, yung binibigay natin sa Panginoon, pinadadami lang ng Panginoon yun. Nakukuha niyo ba? Hinihingi niya sa atin, sinasabi niya sa'yo, surrender mo yan sa akin, para makita mo dumami yan. Yung ibang mga kulto, hindi, mga pastor nyo, dayok-dok. Kasi nga, akala nila, yung surrender, puro pera lang pinag-usapan doon. Ayan yung barley, oh. Yung parang nga siyang, parang pita, makunat yan na konti, pero masarap. Piyaya. May palaman yun eh. Hindi yung di ba, sa mga shawarma, pero pakapalin mo siguro, makunat na masarap. Ganon yung barley. 5 lang dala niya, 2 isda. Busog lahat ng mga tao. Kapag sinurrender natin fully, whatever it is na meron tayo, sa Panginoon, ang intention niya lang, padamihin yun. Amen. At hindi lang ikaw mabless, maraming tao ang mabless. Kaya tayo, pag nagsusurrender tayo, nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, saan dinadala yun? Nung nawala na si Jesus Christ, saan dinadala ng mga Christians yung kanilang offering? At the disciples' feet, di ba? Pero hindi naman kinakain lahat ng disciple yun, ng apostles, mga apostle, hindi. Dinidistribute yun doon sa mga nangangailangan. Sa church,
Yung mga pinagkakaloob natin na material na bagay, hindi naman napupunta sa pastor yun. Part nun, dapat sa pastor. Meron nga nagturo, ang tithe sa pastor talaga yan. Totoo naman. Pero kung ang tithe sa 1 milyon na, 1 linggo, isa lang yung pastor, pampira, hindi naman siguro. No? Hindi tayo dadating sa ganun. Dadating na muna si Lord bago tayo magkaroon ng ganun. Ang intention lang ng Panginoon kung bakit gusto niya matuto tayo mag-surrender ng lahat sa atin. Paramihin kung ano yung meron tayo. The blessing was intentionally offered. Nung binigay sa kanya, nagpasalamat siya sa Diyos before the distribution. In-acknowledge niya, pinakita niya na kahit ano ang matanggap, ina-acknowledge natin ang Diyos Ama as the source of everything. Amen? Yung bata, nakita niya, hindi kinain ni Jesus yun. Hindi binigay sa iilan lang. Ang nakita ng bata, nung binigay niya sa Panginoon yung 5 tinapay, 2 isda, nakita niya, nagpasalamat ang Panginoong Hesukristo. Pinasalamatan niya yung tunay na source. Pinakita niya din dun sa bata, anak, ikaw yung nagdala physically. Pero ang talagang source ng lahat ng pagpapala ay ang Ama. Naintindihan po natin? Ganon din dapat maging attitude natin. When we surrender, when we give something to God through the church, ay makita natin, ma-recognize natin, habang pinagkakaloob natin yun, ino-honor natin ang Diyos, kinikilala natin ang Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Kaya pag nagkakaloob din tayo, yun din yung dapat nating nasa puso. I'm giving this in honor and recognition that what I have, lahat ito galing sa Panginoon. At ang Diyos lang ang pwedeng mapuri po dito. And then, after Thanksgiving, andun na yung ginawa ng Panginoon, dinistribute. The disciples distributed what Christ supplied. Lahat nakakain and were all satisfied. At may natira pa na 12 baskets. Ito ay patotoo na hindi lang sapat mag-provide ang Diyos, kundi ano? Sobra pa. Hindi lang sapat, sobra pa. Bakit? What you have in little, kayang payamanin ng Panginoon kung ipagkakatiwala mo sa Kanya. What is surrendered to the Lord Jesus Christ, what is blessed by the Lord Jesus Christ, and distributed according to His direction, which will always be sufficient. Hindi magkukulang yan. Hindi magkukulang. Bakit minsan sa mga simbahan may kulang? May mga pangangailangan, di ba? Alam nyo, in 7 years, hindi sa pagmamayabang. At alam ng Diyos, di tayo nagyayabang. In 7 years, naputulan pa tayo ng kuryente sa church. Naputulan pa tayo ng tubig. Nawalan tayo ng tubig, hindi natin kasalanan, nasira yung gripo. Dalawa-dalawa nga supply natin ng tubig doon eh. Meron bang Sunday, magmula nung tayo ay nagkaroon ng lunch at church, meron bang Sunday na hindi tayo nakapagluto, nakapag-prepare ng lunch? Wala. Tama? Meron bang mga dapat sunduin na hindi nasundo kasi walang pamasahe? Kasi wala sigurong available na tricycle or what, pero lagi nagpo-provide ng Panginoon. Tama? Ang tanongin nyo, sapat ba yung binibigay natin for 7 years? Hindi ho eh. Hindi. Pero pag pinasalamatan natin yan sa Panginoon, hindi ko alam kung sincere kayo when kayo ay naglilid dito ng prayer, you take it by heart na pag pinag-pray nyo, Lord, salamat po, lahat ng ibinigay namin sa inyo, ito po recognition na sa inyo po galing. Kayo po at naway maging sapat po ito sa aming pangailangan dito sa church.
Kahit kailan, hindi tayo sinala ng Panginoon. Amen. May ginagamit ang Panginoon. Kung meron mang kakulangan doon, pero merong... Ayan ang sinasabi natin sa ministry, hindi tayo pinagsala ng Panginoon. Sasabihin na naman ng ibang, galing kasi ni Alvin eh. Hindi po. Papatayin ako ng Diyos kahit naisipin ko lang sa sarili ko, ang galing mo, kung sino man magaling. Isa lang magaling ang Panginoon. Amen. Isa lang din kasi natutunan ko. Ito lang ang mga taong ito. Ang dami ko natutunan din sa pastor. Ilang pastor yung pinagdaanan ko. Lagi naman yung sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon and God is able to make all grace abound. Magpo-provide ang Panginoon. Kaya pag kine-claim natin na ito, biyaya ng Panginoon, biyaya talaga ng Panginoon yun. We recognize yung provision and sufficiency ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ako, ang challenge ko sa inyo, ganito. Huwag niyong ipagkakain kung anong meron kayo sa Panginoon. Amen. What is, kumbaga, gaano ka kawiling ipagkatiwala sa Panginoon kung anong meron ka. Kaya kung minsan hindi mo maaarok yung kaisipan na paano kaya ginawa ng Panginoon yun, no? Ba't kaya gano'n, no? Natuwa na ako Natuwa na ako kasi sabi ko, uy, mapapagawa natin yung gate. Mapapagawa na din natin yung mabahong kanal dito ni nanay na nagbabakod na din dun sa likod. Nakala niya sa kanya yung lote na yon. Nawawalan ako ng manok dito. Plano ko pa naman, padamihin ng konti para at least pag Sunday, di ba? Pag kulang ang ulam, kumuha ng itlog dyan. Kumuha ka ng manok dyan. Nako yung best friend ni Kenneth may nakita pa kayo resibo doon, Brad, sa may nagwalis doon. Hindi ko daw makukuha yung 6 ko na pinipipisang Brahma na itlog eh. Napag-tripan pa ata ni Kuya doon eh. Ayaw na, sa kanya na yun. 5,000 lang naman yung isang itlog doon eh, sabi nung eh. Pero exage yun, exage. So kapatid, again, itong pag tinignan natin, parang ang dali lang paniwalaan. Pero maniwala ka, ako hanggang ngayon, ganito na ako katandang Kristiyano. Paano kaya ginawa ng Panginoon yun, no? Paano kaya talaga na dumami, dami, ganyan? Pero minsan, hindi ko na din iniisip. Basta ginawa ng Panginoon yun. Amen. Kasi marami din sa buhay ako, personally, ang dami kong karanasan na, paano kaya nangyari yun, no? Ano kaya ginawa ko mabuti sa tao yun? Bakit nagkaroon siya ng ganong concern? Hindi siya yun ang Panginoon yun. Amen. Kung ano yung pagkakatiwala mo sa Kanya, mamamangha ka isang araw kung paano siya gumamit ng mga tao sa mga pamamaraang hindi mo inaasahan. Kaya tama din yung Jeremiah 33:3 dito sa bahaging ito. Call unto me, I will answer thee. Pag sumagot ang Panginoon, show thee great and mighty things which thou knowest not. Maging masunurin tayo, maging tapat tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, maging mapagtiwala tayo sa Panginoon, at katulad ng mga disciples, may mga doubts, may mga questions, nag-aalangan-alangan ng konti, dahil tinitignan lang nila yung realidad. Pero anong ginawa nila? Sumusunod, nananatili, nagpa-participate. Amen? Amen. Ganun lang. Hindi mo kailangan lahat maintindihan. Hindi mo kailangan magtanong kung minsan. Hindi, Pastor, kailangan ganito. Saan ba napupunta yung ganito? Hindi, Brad. Minsan, hindi mo na kailangan tanongin yun. Gusto mong, sa isang bagay na nasabi ko, gusto mong tanongin kung saan napupunta. At tanongin mo muna, magkano yung natatanggap natin sa church. Bago mo muna sabihin, si Pastor, may bago na namang barong to. Si Pastor, meron na namang sapatos na naman, no? Nagkamali pa ng bili, magkaiba pa ng kulay. Bago mo tanongin yun, tanongin niyo muna, magkano yung pumapasok at magkano yung lumalabas. Palagay ko, maawa kayo sa sarili niyo sa susunod eh. Di ba? Paano nangyari yun? Di ba mamamangha ka?
mamamanga ka. Minsan maganda rin kasi, pambihira, may panggas ako ngayon swelduhan. Kaya medyo may panggas. Ito mga dati, inaano ka pa pagka medyo ikalawang linggo, pati mga worker magsasuffer. Pero ngayon, consistent. Kasi 800 na di ba? Pero minsan, kahit na 5,000 lang offering. Oo. Ganun yun. Sa bahay nga namin, pambira hindi na ako eh. Sabi ko, kayo naman nag-aircon eh. Alam niyo magkano kuryente namin ngayon? Secret. Wala kaming rep Isang aircon lang, kaya lang 24/7 ata yung aircon eh. Kaya hindi na sanay matulog yung mga yan sa mainit. Ako nga, gusto ko nang matulog lang sa mainit. Ayaw nilang papatay yung aircon eh. Pero ang Panginoon naman ang provide lagi. Magaling ang Panginoon natin. So, yun po. So, baka hindi muna natin yan at yun, magbabayad tayo ng ating, para malinis na din ang ating konsensya. Ayan. So, anyway, tayo po ay manalangin. Let's pray 2 by 2. And be specific sa ating mga prayers.